text natin ngayong umaga ay marami tayong text na bubuksan. Okay? Hindi lang isang verse dahil tayo po ay magre-review. Magre-review tayo ngayon at kasama natin magre-review yung ibang mga nanonood sa atin ngayon through sa online man o sa sa YouTube na tinatawag. Okay? So ngayong umaga, buksan natin sa Revelation chapter 20 verse 10 yung ating mga banal na kasulatan. Yung ating mga banal na Biblia, Revelation 20 verse 10. Okay? 20 verse 10, sabi ganon, "And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever." Sa Tagalog, ang diablo na dumadayak sa kanila ay ibinulig sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Sino ito? Yung devil na tinutukoy dito, yung diablo na tinutukoy dito, di ba kundi si Satanas. Sila ibubulig doon sa dagat-dagatang apoy at asupre, no? Na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. Tayo ba'y manalangin? Ama naming Diyos sa langit, Ama namin, kami po yung nagpapasalamat sapagkat mayroon po kaming basihan sa aming pong pagtitipon ngayong umaga, sa aming pong pag-aaral, sa aming pong pagbabahagi ng salita, ng katotohanan. Salamat po sa banal na kasulatan mo na ipinahintulot mo na mapasakamay sa aming mga mananampalataya at mga anak mo ngayong umaga. Gabayan kami ng banal na Espiritu at mangusap ka sa bawat isa sa amin at magpaliwanag ka sa aming mga puso't isipan sa mga bagay na tatalakayin namin sa mga scriptures na aming pagbabasahin. Salamat po muli. Kaya aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Sinabi na Revelation sa atin ngayong umaga, no? Buksan din natin yung 2 Peter chapter 1 verse 12 to 15. 2 Peter, pangalawang Pedro, kapitulo 1, verses 12 to 15. "Kaya magiging handa akong lagi na ipaalala ko sa inyo ang mga bagay na ito magamat inyong nalalaman." Okay? "At kayo'y pinatitibay sa katotohanan nasa inyo at inaakala kong matwid na samantalang ako'y nasa tabernakulong ito ay pilusin ko kayo na ipaalala ko sa inyo ang aking nalalaman na dumarating na madali ang paghiwalay ko sa aking tabernakulo na gaya ng pinahiwatig sa akin ng Panginoon natin sa Kristo o paisisikapan ko na tuwi-tuwi na pagkamatay ko'y inyong maalala ang mga bagay na ito. Ito yung sabi ni Apostol Pedro sa kanyang ikalawang aklat na siguro ito yung tabernakulo na tinutukoy niya dito, yung katawan niya, malapit ng maghiwalay, yung kaluluwa at katawan niya. Sabi niya, lagi niyang ipapaalala. Ano yung lagi niyang ipapaalala sa atin? Ang patungkol sa mga buwad na propeta o false teachers or false prophet. No? Ang pag-uusapan natin ngayong umaga is guarding our faith, exposing false teachers. Guarding our faith, bantayan natin yung ating mga pananampalataya at ihayag natin ang mga buwad na guro, mga false teachers, mga false prophet na yan, no? Sa panahon ng Panginoon, marami ding mga false teachers, false prophet. Maging sa panahon ng mga apostoles, marami naglabasa mga huwad na mga tawag nito, mga ngaral, no? May pagkakataon pa nga sa buhay ng mga apostoles natin, kila Pedro, na merong isang pangalan na Peter din, no? Na binibili ang Holy Spirit kasi nakita na sa pamamagitan ng banal na Espiritu nakakapagpagaling sila ng may sakit. Itong tao na to, binabayaran yung mga apostoles at paggalooban din daw siya ng Espiritu para magkaroon siya ng kakayahan na magpagaling ng may sakit. Okay? Paano natin malalaman? Paano natin mabibisto na ang isang mga ngaral ay isang huwad na mga ngaral ng salita ng Panginoon? Okay. Puntahan natin yung Matthew. Dapat tandaan natin itong mga bibig kasing talata. Lagyan nyo ng check. Chapter 7,
Verse 15 to 23, sabi nga ganun eh. Verse 15 mo na. Ingat kayo sa mga bulang propeta na nagsisilapin sa inyo na may damit lupa. Tatapat sa loob ay mga lobong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyo makikilala sila. Nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igo sa mga dawagan. Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Tatapat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaaring ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinaputol at inahagis sa apoy. Kaya sa kanilang mga bunga makikilala ninyo sila. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, take note, no? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin, sabi ng Panginoon sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Kung magkaganon, ipahahayag ko sa kanila, sabi ng Panginoon, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan. Okay? Hindi porque praise the Lord tayo ng praise the Lord, ano? Hindi lang ito tumutukoy sa mga huwad na mga ngaral, kundi sa mga huwad na mananampalataya din. Hindi porque praise the Lord ka ng praise the Lord, sigurado ka na sa langit. Ay, in Jesus name ka ng ibig. Ay, naku kapatid, mag-pray ka kay Jesus, gagaling ka. In Jesus name, gagaling ka. Naku, inuubo ka, in Jesus name, mawala yung ubo. May mga taong na nila ko nakakausap yung sobrang in Jesus name na sa buhay nila, no? Bawat salita nila, ay naku, sister, in Jesus name talaga, no? Na nagawa ko yung bagay na to. Naku, sabi sa'yo, in Jesus name, nanalo ako sa loto. Pati loto, in Jesus name pa rin sa kanya. No? Hindi porque bigkas ka ng pangalan ng Panginoon, Panginoon ka ng Panginoon, tawag ka ng tawag sa kanya. Ano sabi ng Panginoon? Ito ay gawa ng mga katampalasan, sabi niya gano'n, no? Hindi sila makakapasok sa kalangitan. Sabi yan sa Matthew chapter 7:21. Kung may makakausap tayo mga tao, magagamit natin ito sa soul winning, no? Ay nako, napaka-powerful ng salita ng Panginoon na to. Matthew 7:21. Kapatid, nagsisimba ka, tinapos mo yung simbang gabi. Ilang gabi yan? Yung simbang gabi? 9. Ano siyang nagabi? Pagyayabang yan sa'yo. Ay naku, taon-taon yan, natatapos ko yung simbang gabi na yan, no? At yung mga dreams ko, yung mga request ko, natutupad. Sabi nga, natutupad yan. Kaya ikaw, sumama ka sa akin mamayang gabi, sa simbang gabi, no? Sa tabi ng pustong bumbong. Okay? No? Ako, garantiya ko na yan, sabi ng Panginoon. Ha? Sabi ng Panginoon sa atin. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Matthew 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kaya mag-ingat tayo. Sino lang ang may karapatan? Sino lang ang nakakasiguro na makakapasok sa kaharian ng langit? Ang Panginoon ang mismo nagsasabi. No? Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsisipang hula kami sa iyong pangalan? Nagsisipang hula, nangangaral sa iyong pangalan, nagsishare kami ng gospel, at sa pangalan mo, nagpapalayas kami ng mga demonyo. Amen, di ba? Sa pangalan lang naman talaga, ang pangalan ng Panginoon may kapangyarihan niya na magpalayas ng demonyo. Sa pangalan mo, nagsigawa kami ng maraming mga gawang makapangyarihan. Ano sabi ng Panginoon sa kanila? Kung magkagayon, sabi ni Jesus, ang sagot niya, ipahahayag ko sa kanila kailanman, hindi ko kayo na makikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan. Ito ang sabi niya sa verse 24. Ang bawat lumirinig sa aking mga salitang ito at ginaganap, okay? Narinig ang pangangaral ng salita ng Panginoon at ginaganap, ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kalibay sa ibabaw ng bato. Binuhin pa tayong isang matalino. Kapag ina-apply natin ang salita ng Panginoon na napakinggan natin, okay? Wise men, yan ang mga wise na
tao. Sabi gano'n ng Panginoon. Sa verse 21, sabi niya gano'n, ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Siya lang ang nakatitiyak na makapapasok sa kaharian ng langit. Dito yung praise the Lord, praise the Lord. Naalala ko, kahit preacher ka pa, kahit pastor ka pa, bulaan ka nga lalapit sa iyo, in Jesus' name. Nakaranas ako yun, in Jesus' name. Ayaw mga tawa, in Jesus. Ay, balo ka. Naramdam ko, palakas ng pa, ay, tumihaya na ako. Binigay ko na ng kanya, hindi ako hinihimatay. Pero yung iba, kung lalapit pa ng ganyan yung sa kanila, hinihimatay yung mga miyembro niya, no? So, may mga pagkakataon na minsan nagdadala tayo, no? Kasi parang nakikita natin, kakaiba di ba? Ano kaya yun? Iba pala dito, may pag ginanon, gagaling ka na kaagad. So, makikisali ka ngayon. Ay, nakisali ako kasi ganun ba? Pakiramdam nun, no? Sabi mo, parang curiosity, no? Curious lang ako ng mga panahon. Siyempre, kabataan, no? May, ano na ako, Kristiyano na ako. Pero sabi ko, parang dinidiri ko ba? Parang china-challenge ko ba? Ano kaya yung mararamdaman doon sa mga ganun? Kasi nakikita ko nangingisay. Sinama ako sa isang pagpupulong na meron mga ganun, ano, yung pag hinawakan ka ng tutumba. Sabi ko, mga tumutumba, sunod-sunod. Yung nakahilera. Pagdating sa akin, gusto ko matumba, hindi ako matumba. Ama, 3 beses ako gina. Pangatlo sa akin, malakas na. Nahiya na ako. May sasalun mo, kailan natakot ako, baka hindi ako masalun. So, nagpakasalo na lang ako sa kanila, di ba? So, hindi porque pagkagano na in Jesus na dinamit Sabi ng Panginoon, kayo ay mga manggagawa ng katampalasan. Niloloko nyo yung mga tao. So, puntahan natin yung Ephesians chapter 4, verse 22. Ako, mapapanood ako, mapapagalitan ako. Maraming magagalit sa akin ngayon. No, pag napanood ako, Kuya Chris. At inyong iwan, sabi gano'n, no, ng Apostol Pablo, inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumasama ayon sa mga kahalayan ng pandaraya. Ang mga ganitong klaseng mga ngaral ay gumagamit ng pandaraya. Okay? Lalo lang tayo mapapasama, lalo lang tayo mapapahama dahil sa kanila. Kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip, sabi sa Ephesians 4:23. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo mga sangkap na isa't isa sa atin. Kung ikaw ay tunay na mga ngaral, sabi ang ganon, walang kasinungalingan. Bawat isa sa inyo, sabi ganon sa verse 25, ay magsasalita ng katotohanan sa kanyang kapwa. Katotohanan. Base sa katotohanan na nakasulat sa aklat ng Panginoon. Yung banal na aklat na ito, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Okay? So, kung ikaw ay tunay na mangangaral ng Diyos, tunay na alagad ka ng Diyos, hindi mo magagawa, no? Hindi ka man mangangaral kasi babae ka, magtuturo ka. Hindi ka false teacher kasi ang ituturo mo base sa katotohanan, wala kang ibang pagkukunan. Okay? Maaaring ang illustration mo base sa iyong karanasan, pero nakabase pa din yung karanasan na yun doon sa salita ng Panginoon. Amen? Dahil ang katotohanan lang, ang sabi, na dapat lumabas sa bibig natin para hindi tayo makasuhan o maakusahan na nanlilindang o nanloloko ba, no? Nagtuturo ng kasinungalingan. Ephesians 5:6 sabi ganon, huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan sapagkat dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Ephesians chapter 5 verse 6, no? Huwag tayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan. Minsan, naiinganyan tayo dahil ang galing magsalita, ang galing mag-speech, no? At ang ano pa niya, may mga English pa, wow, sabi, galing talaga ng speaker na to. Huwag kayong padaya ng sinuman sa mga salitang walang kabuluhan. Base sa mga sinasabi niya, tignan natin, i-check natin. Sabi nga ng sa mga taga-Berean, ano, yung mga taga-Berean, nangangaral yung isang mga ngaral, okay, sige, nakikinig sila na matinding pakikinig.
maayos na pakikinig, pero deep inside, no, yung kanilang puso, nagsasaliksik yan, nag-take note sila pag uwi nila sa bahay, no, i-check nila, tama ba yung sinabi ng preacher na to, sinesearch nila yung scriptures, okay? Dahil sa inuturan ng kanilang puso, sumisigaw, tama ba yung sinasabi niya, parang medyo may mali yata, parang iba yata ang tinuturo nito sa amin kaysa sa tinuro ng mga apostol sa amin dati, okay? So, deception, no? May pandaraya, may panloloko na nangyayari o ginagawa ang mga huwad na mga ngaral o huwad na teachers, no? Hindi lang to sa mga lalaki, pati sa mga babae teachers, no? Ano pa? Sa 2 Peter chapter 2 verse 1 and 2, nakatala dito. 2 Peter, pangalawang Pedro, nakasalita ni Pedro. 2 chapter 2 verse 1 and 2. Anong sabi? Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo magkakaroon ng mga bulaang guro na mga papasok sa lihim sa mga magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak ng mga hidwaang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na mga tatantay sa kanilang sarili ng madali ang pagkapahamak at maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang maharalay at dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Okay? Mapagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Anong ibig sabihin dito? Maraming mga tao, mga Kristiyano daw, na madadala, mahihikayat din ng mga bulaang propeta na ito. Mga Kristiyano sila, dati silang active sa pananampalataya, tamang pananampalataya. Sabalit, dahil sa walang pag-iingat kuminsan ng mga mananampalataya, ng mga tunay na mananampalataya, nagiging pabaya sa panalangin, pabaya sa devotion, nakapakinig ng isang inimbitahang speaker, no, na mangaral ng Biblia, magaling magsalita. Anong sabi? May nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo magkakaroon ng mga bulaang guro. Kung minsan hindi natin agad-agad mapapansin yan, no, yung mga false prophet, mga false preachers, false teachers, kasi gumagamit sila ng Bible, no? Ginagamit nila, binabasa din nila kung ano binabasa natin, mga talata na ginagamit natin, ginagamit din nila. Kaya lang, sa maling pamamaraan, sa maling application, sa maling pagtuturo, sabi ng gano'n, no? Kaya mag-ingat tayo mga kapatid, dahil minsan dinideny nila, no? Ipinagkakailan nila yung katotohanan. Minsan yung Bible pa ang gagamitin sa atin. Ano sabi sa inyo? Magta-tithes daw kayo sa Bible. Sabi, meron ba niya sa atin? Tithes. Alam niyo ba kung ano sabihin ng tithes? Yung tithes, ano yun? Tungkol yun sa ganito, ganyan, tax yan eh. Ganyan. Dapat ba mag-tax ba tayo? Merong isang preacher na nagsabi na counter siya sa tithes. Sabi niya, ang mga Baptist, no? Ang mga Baptist, yan ang pinangahawakan yung tithes. Magta-tithes na amin yung tatay, magta-tithes na yung nanay, pati pa yung anak, magta-tithes pa rin yung balikan ko. Ano na yun? Ilan na yung mga nag-tithes sa kanila? Pati yung mga estudyante magta-tithes pa din. Ano ba yung principle ng tithing? Di ba? Nagbibigay ka sa Panginoon eh. Hindi yan sapilitan, hindi yan warasahan. Dahil ikaw din ang may kapakinabangan yan. Kapag bukal sa kalooban, ano sabi ng Panginoon? God loveth a cheerful giver. Pag cheerful giver ka, hindi lang tithes yung naibibigay mo eh, di ba? Sobra pa nga sa tithes, kung isa kapag punong-puno ka ng pagpapala ng Panginoon, o meron ka ng tithes, dagdagan mo pa yung tithes mo, sobra pa yung ibibigay mo sa tithes mo eh. Yung tithes, is, ano lang yan eh, basic yan, standard sa pagbibigay. No? Pero, dahil sa punong-puno ka ng pagpapala, no, hindi lang tithes yung ibibigay natin mga Baptist, amen? Hindi lang tayo doon nakatalim, hindi lang tayo doon nakapermit. Eh, ang tingin sa atin ng mga ibang tao, legalistic tayo. 10% yung binibigay lang natin. Ang hindi nila alam, kaya tayo pinagpapala, dahil pagpapala din yung binibigay natin. Standard lang yun sa atin. No? Basehan lang yun, doon lang yung pinaka-minimum. Pero pwedeng umakyat, pero mag-ingat sa pagbaba. Di ba? Pag bumaba ka sa tithes mo, mag-ingat-ingat ka. Kasi
lumabag ka, meron kang violation na nagawa sa Panginoon. Pero kung umangat ka sa tithes mo ay labis na naluwalhati ang Panginoon sa iyo, labis din ang tatanggap dito sa Panginoon. Amen? Kaso meron din talaga na talagang mahigpit ang kapit nila sa kanilang finances. Kaya mahigpit din ang dating sa kanilang finances nila. Diba? Hanggang doon lang din. Pero tayo na nakakaalam, na nakakaintindi patungkol sa biyaya ng Panginoon, yan. So, kinukontra tayo, sabi na, mula sa tatay, sa nanay, sa mga anak, at sa estudyante, magka-tithes pa din. Bakit? Kung akong estudyante, sabi natin, baptist ako, estudyante ako, gusto kong pagpalain, binibigyan ako ng tatay ko ng baon, at itong baon na binigay sa akin ng tatay ko, binigyan niya ng tithes ang Panginoon dito sa pera na to, ito naman binigay sa akin. Mananampalataya ako. Gusto kong pagpalain din ako ng Panginoon kagaya ng pagpapala ng tatay ko. So, magbibigay ako ng tithes. Ano pakialam mo? Amen? Diba? So, bukal nyo sa aking kalooban, ano yan? Hindi yan compulsory, voluntary yan. Grace. Yan ang grace na tinatawag. Gusto kong pagpalain ako ng Panginoon eh. Nagbigay na yung nanay ko, nagbigay na yung tatay ko, okay na yun. Hindi yun ang grace. Ikaw, pinagpapala ka din. Gusto mong pagpalain ka din ng Panginoon na hindi pa. So, sumunod ka din. Kahit wala ka pang trabaho, meron kang tinatanggap, 10% lang ang kaya mong ibigay. O may 10 piso ka, 10%, magkano? Ibibigay mo sa baon mo. Piso. O aangal ba niyan ang Diyos? Si Pastor siguro. Hindi. Kahit walang karapatan kumangal si Pastor kahit piso. Grasya yan. Amen? Hindi mabubuo ang 1,000 kung walang piso. Amen? Sabi ng apo ko, hindi mabubuo. Kasi humingi ako ng suklet. Ano na lang to pa eh? Piso na lang to eh. Hindi mabubuo ang 10 piso kung walang piso. Sagot naman niya, hindi mabubuo ang piso kung walang 25. O tama, alam mo pala ito. Diba? Tulaan niyo kung sino yung apo na yan. Si Ella. Si Bigaro, si John. No? Hindi mabubuo yung mga malalaking bagay kung wala ang mga maliliit na bagay. Kaya nga binigay sa atin ng kaya bawat isa sa atin hindi makakapagyabang eh. Ay, ako yata, binigay ko yata 10,000. Ay, ako naman 100,000. Ang tanong, 10% ba yan ng tinanggap mo sa Panginoon? Kahit 1,000,000 pa yan, ibigay mo. Kung wala sa 10% yan, nagbigay ka lang pero wala ka sa tithes, wala ka sa offering. Amen? Kaya hindi tayo makakapagyabang. Ako ang pinakamalaking magbigay sa simbahan. 100,000. Kapatid, 10% ba yan? Pag sinabing over 10%, praise the Lord, glory to God, hallelujah, kakanta ako ng to God be the glory. Diba? Pag sinabing, tikit pa sa 10%, pero kung sabihin pagyabang mo na, 1 million ang binigay ko, ang tanong dyan, 10% pa. Si Pastor naman hindi nagtatanong kung 10% ang binigay mo. Kayo ang mananagot sa Panginoon kung 10%. Yeah. Pero yung mga bulaang propeta, iba ang katuruan patungkol sa pagbibigay. At tayong mga baptist, kino-question pa, nararanasan ko yung biyaya ng Panginoon sa buhay ko araw-araw. Kulang pa nga yung kung tutuusin ang 10% ng pagbibigay ko sa Panginoon, kulang pa yan. Amen? Kulang pa. Kung sa finances lang, kulang pa yan. Kung sa pang-araw-araw na pamumuhay natin, magkano ang isang tangke ng oxygen? Kung hindi nyo ma-compute, di ba? Kung magkano yung isang tangke ng oxygen ngayon. Pero nagbabayad ba tayo ng oxygen 24 hours? 24. Depende pa daw sa laki, sabi ni Ate Del. 24 hours a day, humihinga tayo. Hindi tayo nagbabayad ng oxygen. Kaya nga pinaranas ng Panginoon ang COVID eh. Para ma-appreciate natin yung oxygen na hindi natin mapasalamatan sa Panginoon. Sa panalangin ba natin, sinasabi ba natin, thank you Lord sa oxygen? Hindi. Napaalala lang ng Panginoon sa atin yung oxygen, kung ano ang halaga niya. Kung tayo ang mag-provide, di ba? Sabi ang kinuha ng mga tao na yun para ilagay sa tangke yung oxygen na yan. Tapos pababayaran sa atin. Baka libre lang yun, di ba? O yung mga tao ito, yung mga tinatawag na dati, no? Ngayon, ang tubig na ininom natin, hindi naman spring water, eh. No? Yung, dati sabi nila, yung mineral water. Hindi yung mineral water, distilled lang yan or processed lang yan. Dahil mga inaano nila, sabi pang iba, alkaline, yan. O, saan kinuha yung tubig? Okay, alkaline pa yan mo. Ano pang ginawa mo dyan? Saan mo kinuha yung tubig? Sa Panginoon Panginoon.
galing pa din yan sa ulan. Yung tubig sa lawasan, ginamit mo. Saan galing yung tubig ng lawasa o ng may lawasa panahon na? May nilagyan yun. May nilagyan. Saan galing yung tubig ng may nilagyan? Diba? So, sa tubig pa nila pinanggalingan yan eh, ulan. So, kapag ang mga false prophet, no, false teachers na ang nagtuturo patungkol sa pagbibigay, talaga maninigaw tayo. Hindi tayo pagpapalain. No? Mamumulubi tayo lalo. Kasi, ang gusto nyo mangyari, parang mag-violate tayo. No? Violation sa salita ng Panginoon. Meron namang isa na nagtuturo, hindi uso ang tithes. Ang uso grace giving. Grace giving. Pinawairal namin sa amin, grace giving. Kaya yung basket na yan, hindi yan, wala kaming usher na nagdadala sa upuan namin. Kapag offering na, yung basket na yan, yung offering tray na yan, o offering basket ko, ano man tawag nila, hindi yan dinadala ng usher at nilalapit sa amin. Kasi grace giving kami. Kapag offering na, kung sino yung mag-o-offering na bukal sa kalooban niya, tatayo lang yan, pupunta sa altar para maglagay ng offering. Sabi niya, yun ang grace giving. At saka, tithes, hindi kami sa tithes, yun sa kanila. Basta kami gracious. Yan, gracious. Yan ang turo ng mga false prophet. At mga kapatid, napapatunayan natin, di ba? Sa pagkakaloob natin sa Panginoon, hindi lang sa pera, hindi lang sa finances. Sa pagkakaloob natin sa Panginoon ng buhay natin. Ilang percent ba ang ibinibigay nyo sa buhay mo kay Lord? Ako, isinuko ko na yung buhay. Isinuko ko na yung buhay ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, pag namatay ako, gusto ko naglilingkod pa rin ako sa iyo. Hindi man ako pastor na, baka matanda na kasi ako, baka 70, 80 na ako, hindi ko na kaya mangaral, hindi ko na kaya mag-review. Baka sila Brother Chris na o Brother Alan na yung mga tatayo sa pulpito. Pero ang gusto ko, Lord, pag namatay ako, nasa gawain mo pa rin. Amen? Kayo, nasaan kayo? Maaring nasa gasaan ako kasi namimigay ako ng tracts. Amen? Huwag naman ipagtanong. Masakit masagasaan, masakit mapupulog. Diba? Maaring nahulog ako o kung saan man, kung alam man yung pamamaraan ng kamatay ko, hindi ko alam. Basta tinutupad ko pa din yung gawain sa Panginoon, no? Maraming gawain ng Panginoon. Nag-share tayo, no? Nagkukwento tayo, nagsasolving tayo sa Panginoon, nagbibigay ng trust, nag-distribute ng mga Bible. Ayan, sana magkaroon tayo ng mga bisita sa Thanksgiving natin at mamimigay tayo ng Bible, no? Yung Bible na maliit na yan, yung New Testament, mamimigay tayo. At yan ang ipapamasko natin doon sa mga tao na magiging bisita natin o magiging makakasalubong natin sa daan. Amen? Magagawa ba natin yan sa Sabado? Distribute natin ito, Kuya Chris, no? Gagawa ako ng tab. Ito. Ayan. No? Kuya Alan, marami ka pa ba nito? Ipapamasko natin to sa Sabado sa mga tao na makakasalubong natin. O kung meron man tayong bisita na ito New Testament. Maliit lang yan, no? Packet, parang malaki pa sa packet mo. No? New Testament to, Tagalog, ang bagong tipan. Okay? So, lalagyan natin ito ng tag. Palalagyan ko sa mga dalaga natin. Ayan. So, pamimigay natin yan sa Sabado. At yan ang isa sa mga magiging kaabalahan natin, mga young people. Okay? So, deception, panlilin lang ng mga false prophet. No? Kaya nga, kinakailangan maging alisto tayo, alerto tayo sa mga tao na nakakahalubilo natin. Kung minsan, simple lang yan na mag-share sa atin. So, paano natin ma-identify yung kanilang pagkatao? Una, sabi ni Apostol Pedro kanina sa atin, para silang mga tupa. Okay? Para silang nakadamit tupa, pero ang nasa loob nun ay lobo, no? Na mga mananakmal. Sabi nga, ang puno ng ubas ay hindi pwedeng magbunga ng chiko. Kung ano ang puno, siyang bunga. Kung masamang puno, masamang bunga. Amen? So, yan ang bunga ng mga mangangaral na huwad. Okay? Kung mali yung ipinapangaral mo, mali din nagagawa ng mga tao, ng mga mananampalataya, quote-unquote, mananampalataya daw, no? O Christian daw. Diba, may tinuro ako sa inyo dati na yung tinatawag na generic Christian. No? Yung, alam niyo generic, no?
Kung ano yung ginagawa ng mga Kristiyano, ginagawa din nila. Pero pagdating ng oras ng pagsubok sa buhay, ano ang nangyari? Umiiyak. Diba? Umiiyak, biglang nawawala sa gawain. No? Madaling ma-offend, madaling sumama ang loob, madaling masaktan. So ano ang dapat natin gawain para tayo ay hindi agad-agad malilinlang? Napaka-simple lang. Sabi nga lang sa 2 Timothy chapter 2, chapter 4, verse 1 and 2. 2 Timothy chapter 4, 1 and 2. 2 Timothy chapter 4, verse 1 and 2. Yan. Pinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian, ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng takis sa tenga at magsisipagtutun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang tinig. Ano sabi ganon? Sa Ingles, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing and His kingdom. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Huwag tayong titigil sa pangangaral, huwag tayong titigil sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Okay? Ayan, nawala yung aking connection. Ayan, balik ulit tayo. Okay? Mga kapatid, ang challenge sa atin, huwag tayong titigil sa pangangaral. Huwag tayong titigil sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. In season or out of season. Sabi ganun, preach the word, be instant in season, out of season. Siyempre, itong text na to, patungkol to sa mga kalalakihan, sa mga preachers, sa mga pastor, sa mga ngaral. Pero ang kababaihan, applicable din ito. Sa pagtuturo naman kayo, huwag tayo titigil sa pagtuturo. Yung mga kasama natin sa bahay na hindi nakakaalam ng salita ng Panginoon, para hindi sila mabiktima ng mga maling doktrina, ng mga huwad ng mga ngaral, tayo na nakakaalam na ng salita ng Panginoon, huwag tayo titigil. Sa kapanahunan man o hindi sa kapanahunan ng pagtuturo, magturo tayo in season or out of season. Bakit? Bakit? Sapagkat darating ang panahon mga kapatid, kagaya ngayon kung napapansin nyo, no? Darating ang panahon, sabing ganon, hindi nila titiisin ang magaling na aral. Ano ibig sabihin na hindi nila titiisin? Ayaw nila makinig ng mga mabibigat na doktrina. Gusto na lang nila yung mga praise the Lord, kantahan, no? Yung sayawan, no? Yung kantahan ng kantahan, tapos konting prayer, tapos kantahan na naman. Tapos mayaman, magpipreach ang pastor, magbabasa lang ng verse, konting paliwanag, okay, let's all stand up and let's have a dismissal prayer. Mas mahaba pa yung praise and worship na tinatawag. Ngayon maraming ganun. Higit sa lahat, para maakit ang mga kabataan, ano ang ginagamit sa pag-worship? Ano ang ginagamit sa pag-aawitan? Drums and cymbals. Ano pang sabi sa akin ng isang kabataan? Pastor, di ba sa Bible meron din tinatawag na drums and cymbals, mga ganito mga instrument. Di ba gumagamit din sila? Yes! Sa Old Testament, gumagamit sila nun, mga drums and cymbals na yan, mga instrument na yan. Paano nila gawin? Paano nila gamitin? Narinig niyo ba kung paano ginamit sa Old Testament? Ginamit nila yun sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Ikaw, sa isang simbahan na gumagamit ng drums and cymbals, nabasag na yata yung eardrum mo, no? Hindi pa nag-uumpisa yung worship. At, habang nananalangin, yung cymbals tumutunog, no? Mula sa mahina, hanggang sa nagkakaroon ng intention pag-pray na prayer leader, lumalakas yung cymbals, hanggang sa boom, 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 no? Bago pa mag-amen, dugo na yung tenga mo. Diba? Tama ba yun? Mali yun, ano? So,
So, sabi gano'n, darating ang panahon, yung tenga ng mga tao, mangangati na sa mabuting pangangaral. Ayaw na nila ng mga doktrina na ibinigay ng Panginoong Kristo. Ayaw na nila mga patungkol sa kasalanan, kabayaran ng kasalanan. Ayaw na nila. Gusto na lang tungkol sa pag-ibig, sa grasya ng Diyos, sa biyaya, sa blessing. Yung mga mabubuti na lang gusto nilang marinig sa pangangaral. Pero yung pag-ibahagi mo, yung patungkol sa pangangaral, challenge sa pag-hingi ng kapatawaran sa kasalanan, paglilinis sa kasalanan, pagbabago ng pag-iisip, ng damdamin, ayaw na nila. Gusto lang nila praise lang praise. Kanta lang ng kantahan, no? Prayer na emotional, na paiyak-iyak. Hanggang saan kaya yung prayer na yun? Sumabot kaya sa kesame. Ang gusto ng prayer ng Panginoon, yung prayer na nagmumula sa puso, yung Our Father na tinukoy ng Panginoon sa Kristo. Yung pattern ng panalangin na itinuro ng Panginoon. Hindi yung panalangin na paiyak-iyak. Amen? Hindi yung panalangin na paulit-ulit na tinatawag yung Holy Spirit. Kasi andyan lang naman ang Holy Spirit sa iyo eh. Hindi naman umaalis yan eh. Come, Holy Spirit, come, come. Pabalik-balik lang. Come, Holy Spirit, come. Baliktaran lang ang ginagawa niya sa sabi ng Panginoon, no? Kung manalangin, ano dapat natin gawin pag manalangin? Hindi gusto ng Panginoon yung mahabang panalangin kasi alam na niya kung ano yung kailangan mo eh. Hindi mo na kailangan lagyan ng mga mabulaklak na pananalita ang panalangin mo. Direct to the point. Direct to the point. Kung anong kailangan mo sa Diyos. Kung gusto mo ng pamasahe, Lord, wala po akong pamasahe bukas. Pahingin po, humingi ako sa iyo ng pamasahe. Naway may gamitin ka. Hindi, Panginoon, kailangan ko kung pamasahin sa marami ka pa mga palabok natin. Direct to the point, no? Hindi na yung mga Holy Spirit, come to Holy Spirit, I need you Holy Spirit, I feel you Holy Spirit. Nakarinig ako ng ganyan panalangin, maling panalangin. Hindi yan ang pamamaraan na itinuro ng Panginoon sa atin. Bagamat tayo mga Kristiyano, tayo Baptist, sabihin ko ng Baptist, no? Nananalangin tayo, may mga nauulit tayo sa panalangin natin. Amen? Yes, may nauulit tayo kasi needs natin yun eh. Needs natin yung inuulit natin sa Panginoon at hindi pa natin nakapamtan. No? At paulit-ulit tayo nagpapasalamat. Pero yung sinasabi ng Panginoon na walang kabuluhang paulit-ulit na panalangin, yung walang saysay, yung parang sinasabi ko na, ano tayo ito? Yung memorize mo lang na panalangin. Pero yung panalangin bukal sa puso, yun ang hinahangad ng Panginoon sa atin pag tayo ay nananalangin. Amen, mga kapatid? Kaya dapat tayong lagi na maging handa. Kaya nga para hindi maligaw yung mga mahal natin sa buhay, hindi matangay ng mga huwad na propeta. Ano sabi? Ipangaral, ibahagi ang salita. Magsikap tayo sa kapanahunan man o sa di kapanahunan. Tag-ulan man o tag-araw. Amen? I-share natin. Magsikap tayo na i-share natin. Okay, kasama natin sa bahay. Na-share ko na yung pastor. Nabahagian ko na yun. Paalalahanan mo. Amen? Paalalahanan natin lagi. O, anak ka ng Diyos, umaangal ka. Walang anak ng Diyos na umaangal. Amen? Diba? Kung minsan, kahit tayo minsan, dapat paalalahanan din tayo, napapaalalahanan din. Minsan, alam niyo ba, ako, nakakalimut ako. Ginagamit ng Panginoon sa akin kadalasan asawa. Parang gano'n. Minsan, parang lumain lang ako sa asawa. Kaya parang, di ba, pag nabibigatan tayo, di ba, sinuuna natin yung hihingahan ng kabila, hindi na asawa natin. So, minsan, parang nag-unload ako sa asawa ko. Sabi ka lang, pray ka lang. Wala na mag-pray ka lang. Pag sabi, simple lang yan ha, simpleng salita lang ng asawa ko na, pray ka lang. Iba ang dating sa akin. Iba ang dating sa akin. Bigla akong nagbulat. Dapat ako nagsasabi nun ha. Diba? Dapat ako yun eh. Pero bakit ako yung sinasabihan? Diba? Praise God. Diba? Yung ginagamit ang Diyos sa atin na mahal natin sabihin. Bakit? Bakit niya nasabi sa akin? Kasi lagi niya naririnig sa akin. Amen? Kapag nagre-reklamo siya, lagi ko siya sabi, pray ka, walang imposible sa prayer ko. Lagi ko nasasabi sa akin. So, nung ako naman, ang nagkaroon ng isang pagkakataon na nag-unload sa kanya, apply naman niya. Ay, dati akala ko wala lang sa kanya yun. Yung pala meron sa kanya. Amen? Bisan anak mismo natin. Yung mga bata mismo, mami naman. Di ba nag-pray na tayo na huwag umulan? Eh, ba't magdadala ka ng payo? Siyempre, mapapahiya ka. Siyempre, pride ng mami, di ba? Eh, maaraw anak mamaya, di ba? Hindi
umuulan, aaraw naman siya, naarawan tayo, magkalapalit tayong palo. Palusot ang nanay, di ba? Pero tama yung bata. Nag-pray na tayo na titigil yung ulan at napamagdala ng ulan ng palo. Amen? Amen mga nanay, kadalasan ganyan tayo nag-pray. Tapos, kabalik ka rin yung gagawin natin sa prayer natin, no? Yung faith. So, kuminsan tayo mismo nare-review tayo sa mga kilos natin. So, balik tayo sa ating binasa. Verse 4. Ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Mas gugustuhin pa ng mga tao sa darating na panahon dahil makinig ng mga kwento-kwento na lang. No, yung mga sabi-sabi, yung mga pinaniniwala, yung mga folklore, yung mga kwento, yung mga pinag-aralan natin ng araw, yung mga kasaysayan ng mga Pilipino ba? Yung mga kwento, ano kung tawagin nila, kwentong kotsero, mga gano'n, no? Mas gusto pa nilang pakinggan mga gano'n pa kesa pagbabahagi ng katotohanan. Sabi gano'n, darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tenga at magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gulong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Kaya nga, kapag may isang mananampalataya daw na dumating sa isang panambahan at sasabihin niya, Pastor, pwede po ba dito na kami? Praise the Lord, sasabihin ng Pastor. At mga ilang panahon lang, nawala na naman yung tao na yun at lumipat ng ibang simbahan. Yan ang tinutukoy dito sa verse 3. Darating ang panahon, may mga taong sasabing mananampalataya sila pero hindi nila matatagalan ang pangangaral, ang mabuting pangangaral ng salita ng Panginoon. Masakit sa tenga nila yan. Kaya ang gagawin, kung pasunod, lagi nila parang ako na lang yata pinapakinggan ito, makalipat na ng iba. Amen? So, meron tayong magkilalang ganyan, di ba? Nakasama natin, nabalitaan natin, lumipat sa iba, nabalitaan natin, nawala na naman, lumipat sa ganun simbahan hanggang sa ngayon. Di ba? Meron tayong nakasamang ganyang kapatiran, no? Galing sila sa probinsya, lumipat sa Maynila, naghanap sila ng simbahan, at dito napunta sa atin, nagpunta naman sa kabilang barangay, lumipat doon, at hindi rin nagtagal, nabalitaan ko, lumipat sa kabila na bayan, Dayo, Caloocan, napapunta na ng Bulacan, no? At ngayon, wala na, hindi ko na alam. Nakakalungkot na mabalitaan mo yung mga nakasama mo sa ganun, di ba? Tapos, pag di pa gano'n yung moment nila, balikan-lipat sila. Kasi, sabi ka lang, darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na amin. Kaya nga, sa ating mga mahal sa buhay, ingatan natin. Ingatan natin sila, nasa atin ang katotohanan. Lagyan natin sila paalalahanan at warningan. Lagyan natin ng warning. Pag hindi mo ito sinunod, pag hindi mo ito sinubad, ito ang nangyayari sa'yo. Okay? Hindi imposible yan. No? Dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan at walang kasinungalingan. Kung ano yung sinabi dyan, yan ang mangyayari at yan ang magaganap. Sa ayaw at sa gusto, paniwalaan natin sa hindi, paniwalain natin o pahalagahan natin kung ano yung nakatala sa kanyang salita, yun ang magaganap. Amen? Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Mag-ingat tayo sa mga bulaang propeta. At paano tayo makakaiwas? Paano natin malalaman kaagad kung ito ay bulaan? Sapagkat alam natin, no? Alam natin dahil lagi tayong nagbabasa ng Biblia. Maging alerto tayo sa lahat ng oras, lalo na sa mga false doctrine. 2 Peter chapter 3, verse 17 to 18. 2 Peter 3, 17 to 18. Sabi ganon. Kaya nga, mga minamahal, sabi ni Apostol Pedro, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito ay magsisipag-ingat kayo. Baka kung mga ligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katyagaan. Matapot magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Ulitin ko. Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay nito. Ano yung mga tinutukoy nito, yung mga itinuturo na sa ating mga doktrina, alam nyo na yan, na ibahagi na yan sa atin.
At kailangan lang natin reviewin at lagi natin basahin ang banal na kasulatan ng Panginoon sa atin. Amen? Sabi pa, magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala. Kung sa English yan, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Grow in grace. Amen? Isa to sa mga nag-team natin dati, no? Sa ating Thanksgiving offering. Kaya, ingat tayo mga kapatid. At para tayo makapag-ingat, lagi tayo magbabasa ng ating mga Biblia sa bahay. Okay. Sa pagsasara po sa 1 Peter chapter 3, verse 15. Ito pang sabi ni Apostol Pedro, inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong puso, lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit sa kaamuan at takot, nataglay ang mabuting budhi upang sa mga bagay na salitain laban sa inyo ay mapahiya ang mga nagsisialikusta sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo. Amen? 17. Sapagkat lalong magaling kung gayon ang iniibig ng kalooban ng Diyos na kayo'y mga bata dahil sa paggawa ng mabuti kaysa dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo man ay nagbata minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo ay madala na sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu, na iyan din ang kanyang iniayon at nangaral sa mga Espiritong nasa bilangguan. Verse 20, nung unang panahon ay mga subail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihanda ang daong na sa lugniting kakaunti sa makatuwid ay walang kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Ayon sa tunay na kahignay, nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karamihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting buti sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ni Kristo. Verse 22, sa kanan ng Diyos, pagkakyat niya sa langit na pinasakop sa Kanya ang mga anghel at ang mga kapamataan, ang mga kapangyarihan. Okay? So, mga kapatid, dahil sa lalong magaling, sabi nga gano'n, ang iniibig ng kalooban ng Diyos na kayo mga bata dahil sa paggawa ng mabuti, kaysa dahil sa paggawa ng masama. Mas masarap na naghihirap tayo, nabibigatan tayo sa buhay, na ginagawa naman natin ang kalooban ng Diyos, kaysa gumawa tayo ng masama, kaya tayo nahihirap. Amen? Mahirapan na tayo dahil sa pagtugon, dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Praise the Lord. Kaysa sa paggawa ng masama. Yan. Okay? So, mga kapatid, oras na ito. Alam ko, gutom na kayo. No? Pero ang ating punto ngayong umaga, huwag tayong pasok. Huwag tayong magpadong. Amen? Huwag tayong padala sa mga salitang kaakit-akit o mapanlinlang na pananalita ng mga huwad na pangangaralan. Nakakalungkot na may ibang mga mananampalataya na sa tunay na pananampalataya ng dahil lang sa kapagayaan nila, no, sa kanilang mga sarili, nahihikayat sila ngayon. No, dahil sa marami silang kapintasan sa mga pastor, no, nakakita sila ng magaling mag-preach, no, nahikayat sila doon. Hindi nila alam, iba na pala yung pinupuntahan nila. Diba? Meron nag-share sa akin, hindi ko na po si Kuya Chris. Ikaw ba yung Kuya Chris na dati, galing na galing ka sa isang preacher na yung pala, ikaw ba yun? Kumatanda. Yung sabi mo dati, hindi ka pa dito. Hindi ka pa natin kasama. Kumbaga parang nainganyo ka lang dahil magaling siya. Ikaw ba yun? Yung mali pala, akala mo kapareha lang ng doktrina mo, yung pala iba na. Kasi sa umpisa yan, akala mo okay, madali eh. Pero habang tumatagal at pinag-aaralan mo yung mga sinasabi niya, doon mo na mapapansin na false prophet pala. Ako ganyan din dati, nung mahilig kasi ako dati sa TV pagka nanonood ako yung mga Americanong preacher, di ba? So yung mga ibang preaching nila, medyo kawin sa atin, pagdating sa grace,
Pero pagdating na sa ibang mga punto na medyo kumakontra na sa doktrina natin, cut ka na dyan sa akin. Hindi na ako manunod. Babagayan ko. Okay? So, pag alam mo ang doktrina mo, dahil lagi kang nakikinig, lagi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, kahit ang Bible study mo, pag isa ka lang, binabasa mo lagi ang Bible, at nananalangin lagi. Sabi mo yan lang, read your Bible, pray every day, and you will grow. Read your Bible and pray every day, and you will grow. Yan ang paglago. Sabi nga ng Pastor Pedro, tayo ay lumago sa biyaya at sa katotohanan. Makakaiwas tayo at maiiwasan natin yung mga huwad na propeta. At madali nating madetect, madali mo makilala. Hindi to totoo. May ginagamit lang ito ang Bible. Okay? So, tayo pong lahat ay lumako sa panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa oras na to na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat po sa pamamatnubay ng Banal na Espiritu at sa pagpapaliwanag. Dalangin ko, Ama, na matalim sa puso't isipan ng bawat nakapakinig ang aming pong pinag-usapan, pinagsalungan mula sa iyong salita. Salamat po muli sa presensya mo lagi sa aming buhay, moment by moment, Panginoon. Ayan, hinahangad namin ang paggagabay ng Banal na Espiritu. Salamat sa oras ito at sa patuloy na hinahangad namin ang paggagabay mo at paggagabay ng Espiritu sa pamamagitan nito sa iba pa pong gawain. All these things in Jesus' name. Amen. God bless mga kapatid. Magkita-kita tayo sa muling pagkakataon mo. Next Saturday, December 25. No? Yung ating fellowship at